naman ako yung aswang na masama eh. Aswang ako may puso at marunong makisama. Sinabi ko na nga, hayaan mo na lang kasi siya eh. Kaya tayo naipit sa ganito dahil sa mga ideya mo. Matigas lang talaga ang ulo ninyo. Kaya kung may nagawa kayong kasalanan, harapin ninyo. Magandang araw po sa inyong lahat. Para bang tadhana na marinig ko ang boses ng mga narrator nyo at naengganyo akong pakinggan ng buo ang inyong mga kwento. Habang nakikinig ako, bigla akong naalala ang isang lalaki. Masipag, marunong makisama, at laging handang tumulong sa nangangailangan. Masasabi ko ring mapagkakatiwalaan siya. Ayaw niyang ipakilala at ilantad ang sarili niya sa publiko, kaya ako na lang ang nagsulat ng kwento niya. Gusto ko kasing may mapulot kayong aral mula rito. May permiso ako sa kanya, pero kailangan ko ring protektahan ang personal niyang buhay. Ang pangalan niya ay Brian, at ito ang kanyang kwento. Bago ko simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Uy pre, makabalik ka na kaagad. Yung bilis mo naman yata. Hindi ba sabi ni Lola Linda, mahirap hanapin yung halamang gamot na yan? Ano ka ba? Walang mahirap na gawain sa desididong tao, no? Tsaka isa pa, bago ako pumunta ng bundok, nagtanong-tanong na muna ako sa matatanda. Inalam ko kung saang parte ng bundok madalas makita to. Tinanong ko rin kung anong panahon meron tayo ngayon. Posible bang may tumubo nito? Yung sagot nila, ngayon daw ang panahon ng ganitong halaman. Kaya nagmadali na akong umakyat. Kahit na ba? Ilang oras silang tumatagal namin sa pag-akyat dyan eh. Tapos ikaw parang laging lumilipad. Lumilipad ka dyan. Tinatakbo ko yun. Bakit? Tinatakbo mo? Abay sa tarik ng bundok na yun? Malakas kasi yung resistensya ko. Araw-araw akong tumatakbo eh. At nakikisabay rin ako sa pagsasanay ng mga bantay ni Lola Linda. Ikaw kasi kung ano-ano namang iniisip mo eh. Uy, sandali lang naman. Saka ba kasi pupunta ha? Maraming ginagamot sina Lola Linda sa tanggapan. Baka mamaya kailangan nila ng tulong natin. Mas magandang nakabantay tayo doon. Uy, teka lang sandali. Hindi ba sinabi nilang bawal tayong pumasok sa loob? Mga albularyo at estudyante lang ni Lola Linda ang dapat makaalam kung paano sila manggagamot. Alam ko naman yun. Matagal na ako rito eh. Kaya hindi ko na makakalimutan yun. At saka hindi naman tayo papasok. Mag-aabang lang naman tayo. Uy, teka sandali nga. May sisilipin ka pa sa loob? Ano, meron no? Stoy, ano bang iniisip mo? Gusto ko lang maging alerto, no? Ayoko maulit yung nangyari noong isang araw na walang tumakbo para kunin yung kailangan ni Lola. Tayo rin naman ang mahihirapan kapag ganun. Sa bagay, tama ka nga naman. Ayoko rin masermon ng ulit. Uy, sige na nga, kasama na ako sa'yo. Oh, anong mukha yan? Bakit parang dismayado ka naman dyan? Akala ko kasi makikipag-usap tayo sa mga estudyante. Sayang, hindi ko makakausap si Daday. Ha? Bakit ba siya kakausapin? Mamaya, lalabas din naman sila pagkatapos manggamot. Yung mga babaeng yun, hindi na malapit sa akin eh. Akala mo naman manyagas ako. At saka yung laging kasama ni Daday, siya lagi lumalapit sa iyo eh. Di wala silang rason na ako ang unang lumapit. Ay, naku, ewan ko sa'yo. Kaya ka pinapagalitan ni Ate Jonas eh. Ate ka dyan, kuya yun no. May lawit kaya yun sa gitna. Babae siya umusti eh. Babae yung pagkakakilala niya sa sarili niya. Kaya dapat babae natin siyang itrato. Kapag narinig ka nun, mapipikon na naman yun. Uy, teka, sandali nga lang. Baka nasa paligid na pala siya eh. Bigla pa namang sumusulpot yun. Bahala ka nga dyan. Labas na ako dyan ha. Uy, wag mo naman akong iwan. Hindi ko pinansin si Jepoy na nakasunod sa akin habang tawag ng tawag. Siya na ang naging matalik kong kaibigan simula nang makapasok ako rito. Maliit lang itong komunidad. May isang malaking tanggapan sa gitna at sa likod nyon nakatira si Lola Linda, ang tanyag na albularyo. Sa palibot naman ay may mga maliliit na kubo na nagsisilbing pahingahan ng mga tauhan na katulad ko at ni Jepoy.
Tumatanggap din siya ng mga estudyanteng nagsasanay na maging albularyo. Pagkatapos ng trabaho, pumupunta kami sa aming pahingahan. Ako naman tumatambay muna sa likod, malapit sa batis para makapagpahangin. Ilang sandali pa, narinig ko mga yabag na papalapit. At nang tumingin ako, nakita ko si Daday. Tumakbo siya palayo kaya mabilis akong kumilos para harangan siya. Wala akong pagsasabihan tungkol sa nakita ko. Pangako yan. Wala ka man lang bang itatanong? Nag-aaral ako para maging magaling na albularyo. Kinikilala rin naman namin ang nilalang sa mundo. Kasi darating ang araw na pwede naming makaharap sila. Hindi sarado ang isip ko na intindihan ang sitwasyon. Isa pa, matagal ka na namin kilala. Hindi naman ako takot. Nabigla lang ako. Ay, naku, pasensya ka na. Nagsinungaling ako sa'yo eh. Ayos lang. Hindi ka naman talaga nagsinungaling eh. Kasi hindi kami nagtanong. Hindi mo lang masabi kasi hindi mo alam kung anong magiging reaksyon namin. Ay, natakot ba kita? Hindi. Bakit naman ako matatakot sa'yo? Mabait kang binata. Marami ka na rin natulungan. Maasahan ka rin sa lugar na to. Kapag tataka lang, paano hindi nalaman ni Lola Linda ang tungkol sa'yo? Alam niya nga ba? Hindi. Ano? Si Lola Linda ang pinakamagaling na albularyo sa lugar na to. Marami siyang napapagaling mula sa iba't ibang baryo. Paano hindi niya malalaman ang tungkol sa katulad mo? Hindi ko rin alam. Siguro ganun lang ako kagaling magtago. O baka naman alam niya. At pinagmamasdan niya ako mula pa sa malayo. Baka ganun kalaki ang tiwala niya sa'yo. Sa lahat ng kabataan dito, ikaw ang nakakahanap ng mga mahihirap hanaping halamang gamot eh. Pinakamabilis sa talagang maaasahan. Kaya siguro, kahit alam ni Lola Linda, hinayaan ka na lang niyang mabuhay. Gusto ko matuwa sa mga sinasabi mo pero nakikita ko natatakot ka sa akin. Hindi ah. Ayos lang. Matagal na ako dito. At matagal ka na ring estudyante ni Lola Linda. Kung sa tagal na yun, hindi ko pa napapatunayan ang sarili ko. Handa ko patunayan ngayon at sa mga susunod na araw. Hindi naman ako yung aswang na masama eh. Aswang ako may puso at marunong makisama. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Sa totoo lang, sobrang kaba ko pero hindi ko pinapakita sa kanya. Natatakot din ako na baka may makaalam. Simula lang mapunta ako rito, naging maayos ang buhay ko. Minsan nga, hindi ko naiisip na iba ako. Yun nga lang, tuwing gabi, binibigyan kong sarili kong huminga. Ayokong masakal at bigla na lang magwala. Kinabukasan, pagkagising namin, puno ng mga taong tarangkahan. Mga taong magpapagamot at naguunahan sa pila. Kaya kahit hindi pa kami nag-almusal, inasikaso na namin sila. Grabe, ang dami nagpapagamot kayo na. Puso ba yung sakit? Hindi naman siguro. Marami lang sila kasing sabay-sabay na nagsipunta rito. Tignan mo yun oh. Mukhang malusog naman yata siya. Baka gusto lang makita si Lola Linda kaya nandito. Grabe, sikat talaga si Lola Linda sa mga tao eh no. Uy, tignan mo oh. Paparito sila Tasha. Ano yun? Bakit tinila ni Daday palayo? Tapos tumingin pa na masama sa'yo oh. Uy, teka, nag-away ba kayo? Ano? Hindi ko naman nakita. Hindi, nakita ko yun eh. Teka, sabihin mo ka sa akin, may relasyon ba kayong dalawa kaya kayo nag-iiwasan? O relasyon? Ano ba yan? Sabihin mo nga sa akin, paano kami magkakaroon ng relasyon ha? Sobrang abala niya sa pag-aaral. Habang ako naman ang dami kong ginagawa at palagi pa kitang kasama. O sige nga sabihin mo, kailan kami magkakausap ng kabilang? Sa bagay. Pero may kakaiba talaga rito eh. Ay nako, alam mo ikaw kung ano-anong iniisip mo eh. Bakit hindi mo nalang gamitin yung isip mo para hanapin yung halamang gamot na kailangan? Kahit bukas pa pinapakuha sa'yo, ngayon pa lang, alamin mo na kung saan makukuha. Para maranasan mo namang hindi masermonan. Uy, hindi pa naman ako nasermon ng ngayon ah. Ikaw pa nga lang yung nagbubunga nga sa akin eh. Napakaswerteng tao mo naman kung 6:00 pa lang bumingo ka na.
Saan ka na naman pupunta? Iiwan mo na naman ako eh. Kukuha ng salabat. O kita mo yun. O bagong dating. Kapag nakita niyang wala kang hawak na salabat, yari ka na naman. Uy, bakit ako na naman? Sige nga, isipin mo. Ilan ba ako napagalitan ni Ate Jonas? Ha? Oo nga no. Bakit palagi na lang ako napapagalitan ha? Ikaw lang kasi yung palagi napapansin ni Ate Jonas. Sabi niya masyado kang gwapo eh. Bumabandera sa labas. Para ka si Ryan. Para ka naman bakla, kinikilig ka dyan eh. Oh, hindi kaya. Hindi daw. Kamatis ng buong mukha mo eh. Uy, huwag ka ang ganyan. Hindi ako pumapatol sa kaibigan, no? Hindi tayo talo. Papakiligin sa akin. Ano ba? Hindi nga ako bakla eh. Ano ba? Uy, ano ba? Yan kami mo sa balikat ko eh. Nagsasalin na, oo. Kapag to natapon, di diretso ko sa paa mo ah. Tamo. Eh bakit ka ba kasi ganyan ha? Minsan lang lambing-lambing mo pero madalas binabara mo ako eh. Raulo, gusto mo barahan ko yung lalamunan mo para manahimik ka ha? Ang sadista mo ha. Hindi mo ba alam? Aray! Sabi ko nga eh. Mananahimik na. Hindi ko na pinansin sa Jepoy matapos kong apakan ang paa niya. Napuno ko ng lalagyan kaya dumiretso na ako sa labas para magsali ng tsaa sa mga bagong dating. Pagdating ng tanghalian, nagsimulang kumain ng lahat. May mga libreng pagkain din kaming ipinamimigay sa mga maaabutan. Habang kumakain kami ni Jepoy sa isang mahabang lamesa, nakita ko si Tasha na papunta sana sa direksyon namin. Ito na lang kasi ang may bakanting upuan. Yun nga lang, hinawakan siya ni Daday at hinila palayo sa amin. Doon ko napagtanto na tama ang sinabi ni Jepoy, kaya nang kumuha si Daday ng tubig, sinabayan ko siya. Uy, kala ko ba hindi ka na natatakot sa akin? Aha? Hindi naman talaga eh. Bakit naman ako matatakot sa'yo? May ginawa ka bang mali sa akin, ha? Oo, sakto. May nagawa ba akong mali sa'yo? Wala nga, di ba? Bakit mo nga ako iniiwasan? Ano bang sinasabi mo? Eto nga ako, kausap ka. Kung iniiwasan kita, di sana hindi kita kinakausap, di ba? Uy, bakit tumataas yung boses mo ngayon, ha? Baka marinig nila at akalain nag-aaway tayo rito ngayon eh. Ikaw kasi. Mga walang kwenta naman yung sinasabi mo. Paano naman kasi kita iiwasan, maliit lang naman ng lugar. 2 beses mong inilayo si Tasha sa amin. Mabait siya. Palagi siyang bumabatit kung kumusta. Pero kanina, inarangan mo. Uy, bakit ba ha? Natatakot ka bang saktan ko si Tasha, ganon? Yun lang naman pala eh. Akala ko kung ano na. Di mamaya, papuntahin ko si Tasha sa'yo. Sasabihin kong namimiss mo na siya. Teka, nagsiselos ka ba? Sira ka ba? Sa tono mo kasi parang nagsiselos kang malapit kami ni Tasha sa isa't isa eh. Uy, malapit din naman sana tayo. Kung hindi mo ko iniiwasan ngayon. Bahala ka nga. Isipin mo na ang gusto mong isipin. Tabi nga dyan. Huwag ka nga harang-harang sa daan ko. Ganda mong tingnan kapag nagagalit ka. Gusto mo pa rin sampal, ha? Uy, hindi. May gusto kong iba. Kapag sinabi ko ba, ibibigay mo. Tabi! Ang sungit na ito. Brian, ano ba? Gusto mo bang sabihin ko sa kanila ang sikreto mo para padaanin mo lang ako, ha? Oh, nandito lang naman ako sa kabilang tabi. Pwede ka naman tumalikod at tumikot ng kaunti tapos doon ka dumaan. Yan ang pinakamabilis na daan papunta sa kainan namin ni Tasha eh. Ay, hindi po. Pinakuha ko kay Jepo yung pagkain mo. Pwede kang dumaan dyan at dumiretso sa lamesa namin. Nakakahiya kasi sa mga bisite. Sabi nila, napakasama naman naming mga lalaki kung hayaan kayo nakatayo sa gilid. Ayos lang naman na kami doon. Oh, akala ko ba hindi mo na ako iiwasan? Hindi nga. Pero hindi kita kayang kasabay sa pagkain. Mahilig ako sa hilaw na bawang. Baka mamaya bigla ka magbago ng anyo kapag naamoy mo yun eh. Uy, wala naman ako naamoy na bawang sa pagkain mo. Tsaka isa pa, kaya ko namang kontrolin ng sarili ko. Huwag ka nga mag-alala dyan. Inirapan na lang ako ni Daday saka siya naglakad papunta sa lamesa. Ang lapad naman ng ngiti ni Jepoy dahil kaharap niya sa pagkain ng dalawa. Habang kumakain kami, hindi ko maiwasang pagmasdan si Daday. Panay-irap ang ginagawa niya tuwing mahuhuli niya kaming nakatingin ako.
Bumalik kami sa mga gawain pagkatapos kumain. Pagsapit ng gabi, pupunta sana ako sa may batis para makahinga. Nang maalala kong baka may makakita sa akin, kaya hindi ko na tinuloy at ipinagpaliban ko muna. Hihiga na sana ako nang marinig ang sigawan ng mga tao mula sa labas. Oh, Jeboy! Ano nangyari dito? Hindi ko rin alam eh. Bigla na lang may nagsisigawan at umiiyak. Tapos, dumami yung mga nakapalibot. Hindi ko na makita kung ano nangyayari. Mukhang may nasaktan. Kailangan nating hawiin ang mga tao. Baka nasa gitna si Lola Linda at hindi makahinga. Sige, doon ka sa kabila. Ako naman dito ha. Saglit lang po. Makikira lang po kami. Pahingahin po muna natin nasa gitna. Gumilid lang po tayo. O kaya naman po umurong ng kaunti. Kailangan po makahinga kung sino man po yung nasa gitna. Jeboy! Brian! Paalisin niyo silang lahat! Papasukin niyo sa kani-kanilang kwarto! Bilis! Teka, sandali lang. Bakit nanginginig ka? Ano ba nangyari ha? Ano yung tinakpan nyo? Nasa si Lola Linda. Huwag akong intindihan ninyo! Papasukin niyo ang lahat! Kayo lahat! Pumasok na kayo sa loob! Bilisan niyo! Pasok na po tayo. Bago pa mag-interview yung isa dyan, pasok na po. Wala na pong maiiwan dito. Lahat kayo pumasok na. Ano ba yun? Ang hirap nyo naman papasukin. Ano ba sinasabi nyo? Tinatanong nila ako kung may namatay daw eh. Ano ba namatay? Teka, tao pa yung natabunan na yan? Lola Linda, nandiyan po pala kayo. Ano sa tingin mo ang ikinamatay niya? Wala na po. May isang malalim na tuka po sa dibdib niya. Sa tingin ko po, kinuha ang atay niya. Pagkatapos ay binagsak dito. At teka lang, Daday. Ayos ka lang ba? Ay bakit parang nanginginig ka at namumutla? Ayos lang naman po ako. Siguro po nauhaw lang po ako kakasigaw. Ayaw po kasi magsipasok ng mga yun eh. Sandali po, iinom lang po muna ako. Ito na, kumuha na ako. Maupo ka muna dito. Kami na muna dito ha. Hindi na kailangan. Sila lang mag-aasikaso dyan. Kalimutan nyo na ang nangyaring ito. Pero Lola, may namatay daw po eh. At natakot po yung lahat. Kaya kailangan kalimutan at huwag kailanman pag-usapan. Sa ganon, lalamig ito at mawawala ang takot sa kanila. Wala na rin tayo magagawa. Hindi pa ba dapat hulihin natin ang may sala? Sige nga, sabihin mo sa akin, paano mong huhulihin kung isang ibon ang gumawa? Ibon? Bakit, Brian? Kilala mo ba kung anong ibon ang gagawa nito? Hindi po eh. Paano ko naman po makikilala ang isang ibon? Hindi ko naman po siya nakita. Magsasalita pa sana si Lola Linda nang biglang bumagsak sa harap namin si Daday. Mabuti na lang at mabilis kumilos si Jepoy at nasalo niya ito. Kahit si Lola Linda, nagulat at nag-alala. Dinala namin siya sa tanggapan para matignan ni Lola Linda. Hindi na kami hinayaan ni Lola Linda na magtagal. Pinauwi niya kami sa aming mga kubo para magpahinga. Sumunod na lang ako kahit sobrang pag-aalala ko sa kanya. Kahit hindi ako masyadong nakatulog, nagising pa rin ako ng maaga. Agad akong nagpunta sa tanggapan para hanapin si Daday. Pero hanggang tanghali, hindi ko pa rin siya nakita. Jepoy, ano nangyari? Ha? Saan? Sinaulo ka ba? Ano ba? Bawal pag-usapan yun. Baka mapingot na naman ako ni Ate Jonas eh. Ano ba, hindi yan na sinasabi ko. Uyos ka sa akin tapos hindi ko makita si Daday. Ha? Pwede bang abala lang kami? Inasan nga si Daday. Ano, ayos lang ba siya? Ano ba? Hayaan mo na si Daday. Huwag mo na siya kabalahin. Ano ba sinasabi mo dyan? Nahimatay si Daday kagabi kaya nag-aalala ako eh. Gusto ko lang namang malaman kung nasan siya. Kanina ko pa siya hinahanap eh, tapos gusto mong bagko siyang abalahin. Ano ba ginagawa niya? Ano ba yan? Halika. Dito ka sa gilid. Ano? May mga tao ba dyan? Tignan mo kung may paparating. Wala namang tao dito. Ano ba kasi yun? Yung matake sa lalaking kagabi ay isang aswang. Tinatawag na kurukuto dito sa atin. Hindi sila madalas umatake. Pero kapag umatake sila, malaking babala yun. Kaya ayaw ni Lola Linda na pag-usapan ng mga tao eh.
Naiintindihan niya agad ang gustong iparating ng aswang. Ano? Yan ang kinalaman nito kay Daday. Hinahanap pa nila yung aswang? Uy, bakit ko naman hayang hanapin ni Daday ang mga aswang na mag-isa? Nahimatay nga siya na makita lang yun eh. Kung ganun, nasa si Daday? Ilan dun sa batis. Nagpapahangin at nag-iisip daw. Uy, huwag mo sasabihin sa iba to ha. Pero dinamayan ko siya kanina eh. Natanong ko siya at nakwento niya sa akin ng isang malaking ibon na katulad noon ang pumatay sa mga magulang niya. Ano? Ano ba hinakamulang niyo boses mo? Pwede ba? Kasi naman paano nangyaring may matindi pala siyang nakaraan sa isang aswang? Bakit di ko to alam? Bakit hindi niya man lang sinabi sa akin? Ano ba? Yung ganong kasamang karanasan, hindi dapat pinagkakalat yun, no? Siyempre. Maaalala lang niya yun kapag may mga bagay na nagpapaalala sa kanya. Kaya pala nahimatay siya kagabi, no? Uy, teka lang, sandali! Alis ka na naman eh! Huwag mo na kasi siyang puntahan. Bigyan mo siya ng oras para mapag-isa. Nabala ko rin siya kanina at nadamayan eh. Ayos na siguro yun. Teka nga. Bakit ba ganyan ka na mag-alala sa kanya ha? Gusto mo ba si Daday? Ano? Sira ulo. Kung ikaw ang nasa posisyon, ganito rin naman na magiging reaksyon mo eh. Ha? Talaga lang ha? Oo nga. Umalis na nga tayo rito. Tingnan mo, pinagtitinginan na tayo. Inisip siguro nila kung anong ginagawa natin. Hoy, mukha bang papatulang kita? Uy, kuwawa. Gwapo naman ang tingin mo sa sarili mo. Abay malamang. Ako na lang bubuhat ng bangko ko. Yayaw yun naman kasing tulungan ako eh. Masyado ka kasi mabigat. Hoy! Ang hilig mong magpatiuna eh. Hindi ka pa marunong magpaalam. O ikaw, hindi ka ba marunong maglakad ng tahimik? Kailangan lagi kang maingay. Nasanay na ako. Pero minsan ang sakit sa tenga ng boses mo eh. Sinulyapan ko pa si Jepoy at mukha siyang napikon sa biro ko. Natawa na lang ako at nagpatuloy sa paglalakad. Nang maghiwalay kami, agad akong pumunta sa direksyong papunta sa Batis. Mula sa malayo, kitang-kita ko kung paanong umiyak si Daday. Bigla akong nakaramdam ng awa. Ilang sandali pa akong nakatingin sa kanya mula sa di kalayuan nang makita ko siyang tumayo at huminga ng malalim. Dahan-dahan siyang naglakad pabalik. Ako naman, patuloy siyang sinundan nang hindi niya nalalaman. Isang linggo nang nakalipas. Hinayaan ko lang si Daday na huwag akong kausapin. Naging mapagmatsyag na lang ako sa paligid at pinakiramdaman kung babalik pa ang nilalang na yon. Ilang sandali pa, dumating si Jepoy. Kasama si Tasha, pero umalis din kaagad. Uy pre, anong ginawa mo kay Daday? Anong ginawa? May nangyari ba sa kanya? Ano ba, huwag kang magmangamangan dyan? May ginawa ka kay Daday. Kaya ganyan na lang ang galit mo tuwing nababanggit ang pangalan mo no? Ano? Sino naman ang sabi sa'yo yan? Malamang si Tasha. Hindi naman yung diretsong sinabi. Tinanong niya ako kung nag-away ba kayo eh. Paano kami mag-aaway? Hindi man lang kami nag-uusap nun eh. Talaga ba? Wala ka talagang ginawang masama sa kanya ha? Wala nga. Ba't naman ako gagawa ng masama dun? At saka isa pa, kailan ba ako gumawa ng makakasakit sa kapwa ko? Sa bagay. Wala ka namang ibang ginawa kundi tumulong dito eh. Baka naman sumobra ka sa pagtulong. Ha? Masama ba yung tumulong ng sobra? Paano kung nasaktan siya sa pagtulong mo? Stoy, ayos ka lang ba? Sa tingin mo ba talaga tutulong ako kung alam kong nakakasakit ako? Paano kung hindi mo lang napansin? Ay, naku, ewan ko sa'yo. Okay, sige na, kakusapin ko na si Daday. Alamin ko kung bakit siya nagagalit sa akin. Ano? Ngayon mo ba siya kakausapin? Hindi no, bukas na lang kapag may pagkakataon. Baka kung ano pang isipin ng makakakita eh. Kung pupuntahan ko ang kubong tinutuluyan nila. Sa bagay, may punta ka dyan. Pero wala kang makukuhang tamang pagkakataon. Iniiwasan ka nga niya eh. Palaging pinapasilip ni Daday si Tasha para tingnan ang paligid kung nasa malapit ka. Sige, ganito na lang. Kausapin mo si Tasha para sa akin. Sabihin mong magpanggap na hindi ako nakikita para maubutan ko si Daday. Paano kung magkagulo? Baka mapasama ka niyan ha? Ano ba? Wala akong gagawin kay Daday no. Hindi naman siguro siya sisigaw. May nahon ko siyang kakausapin.
Kung talagang ayaw niya, di wala akong magagawa. Nakontento naman si Jepoy sa naging sagot ko kaya tumahimik na siya. Ako naman, pumasok sa loob ng kubo at nagpahinga. Hindi ko kasi napansin na iniiwasan ako ni Daday dahil sa dami ng ginagawa ko. Madalas ko rin siyang sinusundan mula sa malayo kaya siguro hindi ko naramdaman. Nagalit siya sa akin o may hindi kami pagkakaintindihan. Hindi rin ako masyadong nakatulog dahil iniisip ko mga pagkakamali ko nitong mga nakaraang araw. Pagsapit ng umaga, naging abala kami sa kanya-kanyang gawain. Matapos magtanghalian, nakita ko si Daday na papunta muli sa batis. Kung saan niya ako nakitang nagpalit ng anyo. Anong ginagawa mo rito? Oh, hindi ba tambayan ko to? Hindi ko naman alam na tambayan mo to tuwing gabi. Pero simula nang mag-i-estudyante ako, dito ako nagpapahangin tuwing tanghali pagkatapos kumain. Akala ko hindi ka nagagawi dito eh. Sabihin mo nga sa akin. Galit ka ba sa akin, ha? Ano bang sinasabi mo ha? Bakit hindi ka makatingin sa akin ng diretsyo? Bakit naman kita titignan ng diretsyo? May aswang ba na diretsyo tumingin ha? Oo, ako. Hindi ka man lang kinabahan ng sabihin kong aswang ka? Bakit? Papatayin mo na ba ako? Wow, grabe. Ganyan ba talaga kasama ang tingin mo sa akin? Sa tagal na natin dito. Tingin mo ba talagang kaya kong manakit ng tao? Hindi ko alam. Magaling kang magtago, di ba? Akala mo ba talaga? Katulad ako ng mga nilalang na nanakit sa mga magulang mo? Paano mo nalaman yun, ha? Isa ka ba sa kanila, ha? Hindi nga ako nananakit ng ibang tao. Bakit ba ayaw mong maniwala sa akin, ha? Bakit naman ako maniniwala sa kalahi ng kinamumuhian ko? Kaya nga ako tumira dito malapit kay Lola Linda eh. Bilang proteksyon laban sa mga kalahi ko. Gusto ko mabuhay na parang ordinaryong tao. Kaya bakit ako gagawa ng bagay na ayaw ko? Di mo ba naisip yun? Wala kayong puso. Hindi kayo marunong makaramdam ng awa. Pambihira naman. Oo, aswang ako. Isa akong kurukuto na pwedeng mambiktima ng mga inosente. Pero kaya ko nga kontrolin ang kakayahan ko. Ano sabi mo? Wala akong puso? Kung wala akong puso, bakit ako nasasaktan ng ganito dahil iniiwasan mo ko, ha? Bakit ako naaawa dahil sa nakaraan mo? Kung wala akong puso, sana hindi ko pinipiling protektahan at tindihin ka. Sige nga, sabihin mo sa akin, Daday. Bakit gusto kita? Ha? Talaga ba? Umaamin na ako tapos hindi mo pa naiintindihan? May lumilipad sa taas mo. Bakit tanghaling tapat sila lumilipad? Ano? Teka lang sandali. Bakit mo naman ako binubuhat? Sandali lang, Brian. Kumapit ka lang. Hindi ko hayang masaktan kanila. Ang bilis mo namang tumakbo eh. Magdahan-dahan ka nga, baka madapa tayo. Tingnan mo kung sino sumusunod sa atin, ha? Hindi na. Dumiretso yung ibon papunta sa silangan. Ibon? Pinasabi mo bang ibon lang yun? Aray! Ang sakit! Bakit mo naman ako binagsak dito? Ano ba yan? Bakit hindi mo sinabing ibon lang pala yung lumilipad sa likod ko? Akala ko kung ano na eh. Kasi naman yung mukha mo parang sobrang pagtataka at may kakaibang nakiti. Kakaiba naman talaga eh. Hindi ba ganun klaseng ibon na sama-samang lumilipad kapag sobra aga at dapit hapon? Kaya paano may lumilipad ng tanghaling tapat? Nakapagtataka, hindi ba? Siguro nga. Bahala ka na nga dyan. O teka, sandali lang naman. Iiwan mo ba ako rito? Hindi mo ba alam kung gaano kalayo ang tinakbo natin, ha? Gaano ba kalahing tinakbo ko? Oo, kaya. Ginamit mo ang kakayanan mo sa pagtakbo kahit wala namang umahabol. Tapos wala mo pa akong iwan dito? Uy, pasensya na. Natakot lang ako na baka yung lumilipad sa likod ko yung mga nilalang na yun. Ay, ewan ko sa'yo. Bakit hindi ka man lang nag-abalang tignan muna bago kumilos eh? Masyado kang nagmamadali. Hindi mo pwedeng ngayon ko lang masaktan ka. Gusto ko lang na hindi mo sila muling makita para hindi na bumalik sa alaala mo yung ganung bagay. Ay, salamat ha. Pero mas mabuti sigurong umuwi na tayo. Baka hinahanap na ako nila Lola Linda eh. Sige. Sumampa ka na sa likod ko. Ha? Hindi na kailangan. Baka may makakita pa sa atin eh. Hindi naman ako gagamit ng kakayahan ko pag nasa kalagitnaan na tayo Ibababa rin kita kapag malapit na.
Mas madali kasi kapag ganun. Sige na, pumayag ka na. Kagagawan ko rin kung bakit napunta tayo rito eh. Oo, ano ka ba naman? Hindi ka... Ayos na. Ang bilis ko, di ba? Hindi mo man lang pinatapos ang sasabihin ko? Look, segundo lang naman ang tatakbuhin ko para makalahati ang lalakarin natin eh. Pero kung patatapusin kita, ako magtatagal tayo nun, no? Oo na, salamat. Pero pwede bang mamaya ka na umuwi? Ha? Ayoko mag-isip sila ng iba tungkol sa atin eh. Kung sabay tayong makikitang galing dito, umikot ka muna sa bukiran na yan. Tapos, dun ka magmula sa kabila. Teka, iniisip mo ba na balang araw, malalaman nila kung ano ako? At ayaw mong malaman nilang may alam ka? Pasensya na. Pinsan ko ang ilan sa mga albularyong tinuturuan ni Lola Linda. Alam nila kung paano pinatay ng isang malaking ibon ang pamilya ko. Nandito pa rin ang galit sa dibdib ko. Pero hindi ako makitid ang mag-isip. Yun nga lang, hindi ko malis sa isip ko ang posibilidad na pinaghihinalaan kita, Brian. Ano? Hindi ko alam kung tamang sabihin to sa iyo eh. Dahil nandito tayo, sasabihin ko na. Matagal ka nang kilala ni Lola Linda. Matagal ka nang tumutulong sa lahat dito. Magaling ka sa trabaho mo at sa pakikitungo mo sa kliyente. Perpekto ka sa paningin nila. Iba lang ako. Iniisip ko na kung wala kang tinatagong misyon, baka may malaki kang kasalanan sa nakaraan. Paano kung nung bago ka palang naging aswang, nakapatay ka na? Paano kung ang pamilya ko ang una mong napatay? Ano bang sinasabi mo? Masyado kang nag-iisip eh. Grabe kang layo ng nararating ng isip mo ah. Sige na, sabihin mo na sa akin anong dahilan mo. Ha? Hindi ba pwedeng gusto ko lang mabuhay ng tahimik kahit aswang ako? Oo, sige. Sabi mo eh. Ano bang dapat kong gawin para hindi mo na ako pagdudahan ha? Wala. Una na ako Sumunod ka na lang. Ganito. Paano kung hanapin ko yung kurukuto na pumbati sa mga magulang mo? Anong sabi mo? Pwede nating ipalam kay Lola Linda ang lahat. Magpatulong tayo sa kanya para may sapat tayong gabay. Tsaka isa pa, may kaalaman ka na rin naman eh. Paano kung hindi ka niya payagan Paano kung ikulong ka lang ni Lola Linda? Hindi ganun si Lola Linda. Yan mo namang may kalayaan sa kanya mga aswang. May maliwan na lang kung may masamang ginagawa. Hindi ba tinuro rin sa inyo yun? Hindi ako sigurado sa gusto mo. Ayokong gamitin si Lola Linda para lang magigante. Pero hindi ba tumutulong siya sa mga gustong maliwanagan ng nakaraan? Baka yun yung kailangan mo para hindi ka na mahirapan ng ganito. Sino naman nagsabing nangihirapan ako? Ako? Nakikita ko kung gaano ka kahirap magtiwala eh. Gusto mong maging magaling na albularyo, di ba? Dapat marunong ka magtiwala sa mga kliyente mo. At huwag kang basta-basta magpapakita ng iniisip mo. Nababasa lahat ng kaharap mo eh. Hindi ka magiging mahusay kung ganyan ka. Kailangan mong malagpasan ang masamang nakaraan mo. Para hindi na subiksik sa isip mo na lahat ng aswang ay katulad ng pumatay sa mga magulang mo. Sige, pero tandaan mo to. Hindi ako pumapayag dahil tama ka Pumapayag ako dahil gusto kong patunayan sa'yo na magiging magaling akong albularyo. Sige na, mabuti na yun. Mauna ka na. Ano? Ganun na lang yun? Kapag may sinabi pa ako, iisipin mong hinuhusgahan kita eh. Mas magandang tigilan natin ang usapang to. Patunayan na lang natin ang sarili natin sa isa't isa. Ewan! Napabuntong hininga na lang ako nang umalis si Daday sa harapan ko. Pakiramdam ko busted ako dahil hindi man lang niya sinagot ang pag-amin ko kanina. Napapikit na lang ako sa mga nasabi ko. Ayokong lumantad sa kahit sino. Hanggat maaari, gusto kong nakatago para mamuhay ng tahimik. Hindi pa sumasapit ang gabi nang ipatawag ako ni Lola Linda. Agad akong pumunta. At pagdating ko ron, nakita ko si Daday sa gilid. Seryoso ang mukha nilang lahat. Magandang gabi po. Kumusta ka naman, Brian? Ano bang ginagamit mo para hindi kita maramdaman? Naku, pasensya na po talaga, Lola Linda. Hindi ko naman po kayo gustong lokohin eh. Naiintindihan ko.
Sobrang sigasig mo sa pagtatrabaho. Maraming halamang gamot ang hindi makita ng ordinaryong tao. Pero ikaw, mabilis mong natatagpuan. Sobra akong humahanga sa'yo. Dahil doon, hindi ko lang talaga naisip ito. Noong bata pa lang po ako, madalas na makisalamuha sa mga tao mga magulang ko eh. Kaya kailangan naming itago ang pagkatao namin. May natural na amoy ang isang aswang. Kaya gumawa ng paraan ng mga magulang ko para maitago po yun. Noong mawalay po ako sa kanila, nahirapan din po ako pero natandaan ko po yung paraan po nila. Saan mo naman ginawa yun? Hindi ba may kasama ka sa kubo at mahirap gamitin ng mga trabahador ang kusina dito? Isa pa, may kasama ka sa tinutuluyan mo, tama ba? Sa mahabang panahon, naging maingat po ako. Pagkatapos po ng trabaho, sinasabi kong nagpapahangin lang po ako. Yung batis na hindi pinupuntahan po ng mga tao, naging tambahin ko po yung tuwing gabi. Sa umaga naman po, maaga akong umaakit para magtrabaho sa tuktok ng bundok. Bahagi po yun na hindi mapasok ng mga tao dahil sa sobrang sukal po nun. Matagal ko na pong naging taguan yun eh. Bakit? Kinakabahan ka yata. Medyo natataranta lang po ako. Ayoko po talaga may makaalam nun eh. Kanina pa nagsabi sa akin si Daday. Hindi ko agad kayo kinausap kasi maraming estudyante dito. O ngayon, tayo lang ang nandito para maprotektahan ka rin. Ako bilang albularyo, bukas ang isipan ko sa lahat. Bisa na rin akong naging tagapamagitan ng tao at mga aswang. Kaya hindi mo kailangang mag-alala sa akin. Maraming salamat po talaga. Pasensya na po sa pagtatago ko ng katotohanan ha. Nga pala, gusto mo rin tulungan si Daday na mahanap ang pumatay sa mga magulang niya. Sa anong dahilan? Kasi po, hindi daw ako magiging magaling na albularyo. Kung magpapadala po ako sa takot ko na mula sa nakaraan, dapat ko na pong harapin at tapusin to. Sa bagay, may punto. Pero hindi sapat na dahilan para tulungan mo siya. Ano kung hindi siya maging magaling na albularyo? May kinalaman ba yun sa'yo? Naku, hindi po yun ang totoo. Magaling akong bumasa ng tao. Alam mo yon, di ba? Hindi ko na kailangang mapansin ang itinatago mo dahil madalas kang malayo sa akin. Kadalasan dumadaan kay Jonas ang mga utos ko pero hindi ibig sabihin nun hindi ko na kayo kilala. Lahat kayo'y dumaan sa malalim na pagpapakilala para iwas aberya. Sadyang magaling ka lang magtago. Pwede ko na bang sabihin mas magaling ka sa akin? Po? Naku, hindi po ganun, Lola. Talagang hindi pwede. Nakakahiya naman kung malalaman ng mga tao na naloko ako ng isang aswang. Hindi po yung totoo. Hindi ko po kayo kayang lokohin, no? Hindi ko lang po talaga nasabi po sa inyo. Sa tingin ko wala namang kaibahan yon, hindi ba? Naku, pasensya na po talaga. Kung humihingi ka talaga ng paumanhin, sabihin mo sa akin ang malalim na dahilan kung bakit gusto mong tulungan si Daday. Paghihigante ang haharapin niya laban sa mga kauri mo. Talaga bang kaya mong gawin yon? Lola, gusto ko po talaga mamuhay ng maayos eh. Ayoko ng kahit anong koneksyon sa mga aswang na sumira sa katahimikan ng mga tao. Isa pa po, gusto ko po si Daday. Ano? Uy, bakit nagulat ka pa? Uwamin naman ako sa'yo kanina, di ba? Oo nga, pero hindi mo naman dapat pinagsasabi kahit kanino. Hindi ka ba nahihiya? Ha? Ba't naman ako mahihiya kay Lola Linda? Parang na nga siyang ina sa akin eh. At ganun na rin siya sa akin. Ano ka pa naman? Nakakatuwa kayong pagmasdan. Nakikita ko sa inyo ang aking kabataan. Ibig niyo po bang sabihin na in love din kayo sa isang aswang? Ano? Hindi ganon! Ay, naku, pasensya na po kay Lola. Umasa lang po ako na pwedeng magkatuluyan ng isang katulad ko at si Daday pagdating ng panahon eh. Wala namang imposibleng mangyari. Ay nga pala, ano ang gusto ninyong gawin? Paano kayo magsisimula?
Iniisip po namin na ang ibon na pumatay sa isang tao kamakailan ay konektado po sa pumatay sa mga magulang ni Daday. Pwede rin namang hindi. Paano niyo po nasabi? Hindi ako. Ikaw. Ano ang iniisip mo at nasabing konektado sila? Dahil nandito po si Daday. Baka alam nilang magiging albularyo siya balang araw. Kaya gusto nilang magbigay ng babala. Pwede kang babala ang nangyari. Pero hindi sapat na basihan para magdugtong ang dalawang insidente. Ang mga aswang ay pwede rin umatake sa lungga ng mga makapangyarihang tao. Minsan ay katuwaan, minsan mensahe. Gusto nilang iparating sa akin na mas malakas sila. Sa bagay, ano po kayang pwede nating gawin? Hanapin natin ang lungga nila. Hindi madaling makita yon, lalo na kung mas magaling sila kaysa sayo. Kung may makakatapat sa kanila, ay pwedeng ikaw yon, tama? Ibig sabihin po, kailangan kong alisin ang nilalagay ko sa katawan ko para maamoy nila ako at kusa silang lumapit? Tama, pero mas maganda kung mag-ikot-ikot ka sa paligid o sa kabundukan. Dapat ka rin magsama ng isang tao para mas maengganyo silang lapitan ka. Grabe ang talino po ulit yung mag-isip. Hindi man lang pumasok sa isip ko yun Kaya kailangan mo talaga ng tulong ko. Nga po pala Lola, sino po yung isasama ko? Yung taong mapagkakatiwalaan mo. Pero Lola, pwede po siyang mapahamak Bakit? Hahayaan mo ba na mangyari yon? Sa bagay, tama po kayo. Hindi ko naman po hayaang may masaktan ng dahil sa akin. Kung ganon, ayos na. Teka lang po. Ano pong gagawin namin kapag nakita namin sila? Hindi naman tayo sigurado kung sila bang pumatay sa mga magulang ni Daday. Kaya ang kailangan natin ay matyagan sila. Kung hindi kakayanin, hulihin at paaminin. Ako lang po ba yung huhuli sa kanila? O bakit? Hindi mo kaya? Naduduwag ka na ba? Hindi naman po sa ganun, Lola. Natatakot lang po ako sa pwedeng mangyari. Pero sige po, gagawin ko po ang lahat para mahuli kahit isa sa mga kauri ko. Mabuti kung ganon. Marami akong armas na pwedeng gamitin ng makakasama mo. Pero hindi mo pwedeng hawakan. Lahat yon ay pangontra sa kagaya mo. Sige po, Lola. Maraming salamat po sa pagtulong po ninyo Ayos lang. Isa yan sa mga gusto kong gawin at sinumpaang tungkulin ko. Sandali lang po. Paano naman po ako? Wala po ba akong gagawin? Paano po ako makakatulong? Ay, nakalimutan naming nariyan ka pala. Naku, pasensya ka na, Daday. Pero sa tingin ko mauuna pa ang damdamin mo kaysa makatulong. Lola, para namang masakit. Ayos lang, Brian. Sanay na ako kay Lola Linda. Totoo naman ang sinabi niya Hindi ako nasasaktan doon. Sige na. Kapag may nakuha ka ng kasama, ibibigay ko mga kailangan ninyo. Nagpaalam at buong puso ako nagpasalamat kay Lola Linda. Kahit medyo nakahinga ako ng maluwag, hindi pa rin maalis sa isip ko ang mga nasabi ko. Alam kong pwedeng maging bala yon laban sa akin pagdating ng araw. Kinabukasan, iilan lang ang nagpapagamot. Nagpapahinga rin ang mga estudyante ni Lola Linda. Yun nga lang kaming trabahador ay abala. Kailangan naming tingnan ang mga nakatambak na halamang gamot at maghanap ng kulang. Kaya naman kinuha kong pagkakataong yon para kausapin si Jepoy. Ano? Sigurado ka bang si Lola Linda ang nagsabi niyan? Baka naman gawa-gawa mo lang yan Baka yung makapahamak pa natin yan Sa ulo. Gusto mo bang kausapin si Lola at sabihin kong hindi ka na naniniwala sa akin? Teka, sabihin mo nga sa akin ang totoo. Totoo bang naghahanap tayo ng halamang gamot na yun sa gabi? Hindi ba sabi ni Lola Linda mismo na masama ang umakyat ng bundok kapag gabi na? Sinabi yun at palaging paalala para sa lahat. Pero hindi naman ibig sabihin nun na wala nang umaakyat. May ilang tao talagang pinapaakyat si Lola Linda nang hindi natin alam. Ngayon, tayo naman ang naisip niya. Ano bang iniisip mo at ganyang kakatakot Ano? Ewan. Paano kasi kung may nakakatakot na hayop sa taas ng bundok? Hindi kagad tayo makakatakbo dahil madilim. Kaya nga may mga armas na ibibigay sa atin
Panglaban. Tapos may mga lampara rin para hindi masyadong madilim. Kapag nakita natin ang halamang gamot na yun, iubusin natin. Tapos matagal na ulit bago tayo manguha. Bakit kasi may halamang gamot na namumulaklak pag gabi? Ano ba yun? Kago? Sira ulo. Iba-ibang tao. At ganun din naman yung mga halaman. O ano, payag ka ba? Parang wala naman akong ibang pagpipilian. Baka mapingot lang ako ni Lola Linda kapag tumanggi ako. Uy, malay mo. Baka bigyan tayo ng malaking pabuya kapag nakakuha tayo nun. May wagang halamang gamot. Yun yung tawag dun. Basta siguraduhin mo lang na hindi mo ako iiwan ha. At ipagtatanggol mo ako kapag may mabagis na usang susugod sa atin. Sige, pag-iisipan ko yan. Uy, huwag mo na pag-iisipan yun. Gawin mo na lang. Dahil kung hindi ka mangangako, hindi ako sasama sa'yo, no? Oo na, sige na. Hindi ko naman gugustuhin makain ka ng usa ko sakali. Yun, ayos. Ay, kailan pala natin gagawin yun? Kailan tayo akit ang bundok, ha? Kapag pumayag na si Lola Linda, mamaya na natin gawin. 3 gabi lang ang tinatagal ng bulaklak na yun eh. Paano naman kung di pa yung bumubulaklak? O hindi babalik na naman tayo sa susunod? Hindi no. Gamit ang pagtaas at pagbaba ng tubig sa dagat, nasusubaybayan ni Lola ang pagbubulaklak ng halaman na yun. Sa unang gabi na mababa ang tubig sa dagat at kalmado, doon sila ulang sumisilay hanggang sa tuluyang bumuka. Ano? Di ba parang ang labo naman nun? Ano kinalaman ng tubig sa dagat sa halamang nasa bundok? Bakit mo sila pinag-uugnay kung magkaiba naman sila? Lalo na sa kinalalagyan. Ay, naku, hindi ganun yun. Hindi naman talaga sila direktang konektado eh. Pero tanaw mula rito ang dagat. Matagal nang nagpapakuha si Lola Linda nun eh. Taon-taon, iba-iba ang araw ng pagkuha. Napansin nila na tuwing mababa ang tubig sa dagat at hindi maalon, pwede nang anihin ang bulaklak ng halamang yun. Hindi ba ang galing? Ano ba yan? Magulo pa rin eh. Pero sige na nga. Si Lola Linda naman ang nagutos eh. Kailangan ko sundin yun. Kung hindi, baka sermonan ako. Ayun! Buti naman. Ay naku, kinabahan ako dun eh. Kala ko atras ka na. Ilan mo namang wala akong ibang mapagkakatiwalaan, di ba? Ikaw lang naman yung gusto kong kasama. Ay naku, sinasabi mo lang yan kasi may kailangan ka eh. Oo na, hindi na ako aatras. Kaya huwag mo na rin akong bulahin dyan. Sayang naman. Sasabihin ko pa sanang ang gwapo mo eh. Tsaka ang ganda ng katawan mo. Siguradong lahat ng Oo na, huwag mo lang itutuloy. Nakakadiri ito. Kapag may nakarinig sa'yo, iisipin nilang bakla ka eh. Maayos ah. Ikaw na ngayon ang humiiwas. Samantalang nung mga nakaraan. Ano ba, diyan ka na nga. Hindi ko akalain ganyan ka pala eh. Uy, teka sandali. Pero sige, magbayabang ka muna ngayon. Ako naman kasi ang may kailangan eh. Sabi na nga ba eh. May kailangan ka lang kaya ka ganyan sa akin eh. Uy, teka sandali lang. Huwag naglalakad palayo. Hindi ba tinapos na ni Lola Linda ang gawain mo ngayong araw? Para makapagpahinga ka na at makapaganda para mamayang gabi. Ano? Teka, yun pala ang dahilan ni Lola? Tapos ngayon mo lang sinabi sa akin? Ngayon lang din kasi sinabi sa akin ni Lola eh. Uy, wag mo munang bilisan. Kinakausap pa kita eh. Wag ko sa'yo. Akala ko pa naman kaibigan talaga kita. May tinatago ka pala sa akin. Hindi ko nga tinago yun. Ayoko nga lang din nalaman eh. May pinagkaiba ba dun? Oo, malaki ang pinagkaiba ng nagsisinungaling sa hindi kagad sinabi ang dahilan dahil ngayon lang nalaman. Ay, naku, oo na nga lang. Bahala ka na dyan. Magpapahinga na ako. Tulad ng gusto ni Lola Linda. Huwag mo akong abalahin ha. Naintindihan mo ba? Natatawa na lang ako habang tumatango sa kanya. Ginagaya niya lang kung paano ako mag-react kapag siya ang may kailangan. Para bang nagkapalit kami ng personalidad. At halatang natutuwa siya ron. Hinayaan ko na lang siya at nagpahinga kami sa aming kubo. Kahit magkasama kami, hindi kami nagpapansinan. Madilim na nang magising ako. Wala na si Jepoy sa tabi ko. Kaya nataranta ako at hinanap ko siya. Inikot ko ang paligid. Wala. Sarado ng bahay ni Lola Linda. Marahil tulog na siya dahil malalim na ang gabi. Sa paghahanap ko, nakarating ako sa likuran. Sa masukal na parte, narinig ko ang boses ni Jepoy. Jepoy? Oh, Ryan, ikaw pala. Anong ginagawa mo rito? Ikaw, anong ginagawa mo rito? At sino yung kausap mo?
Ha? Ay, wala. Ano ba, wag mo ako nilaloko. Naririnig kong may kausap ka rito. Ano ka ba? Hindi ko nakikipag-usap kung kanino man, no? Nakita mo bang may kasama ako? Oh, wala di ba? Nagdarasal lang ako. Kaya narinig mo ako nagsasalita. Hindi eh. Naririnig kong may kausap ka kanina eh. Uy, teka, sagutin mo naman ako. Ba't mo ako iniiwan ha? Kanina ka pa eh. Eh ngayon, alam mo na pakiramdam na laging nag-aabol sa'yo. Eh, hindi yan ang pinag-uusapan natin. Teka nga, sinong kausap mo at bakit mo tinatago ha? Eh baka dito pa kayo nag-uusap sa masukal na to? Eh wala nga akong kausap. Bakit ba hindi ka naniniwala? Raulo, lokohin mo lelang mo. Teka, siguro may kasintahan ka ano? Teka, si Tasha ba yun? Uy, nag-uusap kayo ni Tasha sa masukal na gubat na to ha? Grabe ka naman. Saan mo siya pinatakbo? Eh baka tayo man lang aminin kung gusto nyo ang isa't isa ha? Ano, alis na ba tayo? Eh inapunta sa akin ni Daday yung mga kailangan eh. Magbibihis ka na ba? Eh nandito na tayo sa kubo natin eh. Tayong dalawa lang nakakarinig sa pag-uusapan natin. Sabihin mo na kasi sa akin, Jepoy. Nakikipagtulungan ka na ba sa mga aswang ha? Ano? Ano? Ano ka sa sinasabi mo? Sinaulo ka ba? Hindi mo na kailangan magsinungaling. Narinig, nakita at naramdaman kong aswang yun. Hindi mo ako malaloko, Jepoy. Eh, bahala ka kung anong gusto mong sabihin. Kung anong gusto mong isipin, nasa iyo na yun. Labas na ako doon, no? E paano ko sabihin kung aswang ako? Kaya hindi mo matatago sa akin ang katotohanan. Hindi ka pwede magsinungaling sa akin. Ano? Bakit tumabang ko mo? Bakit namamula ang mga mata mo? Teka, sandali! Ngayon, hindi mo pa rin ba sasabihin sa akin ang totoo, ha? Ano gagawin mo? Sasaktan mo ba ako, ha? Hindi ko kayang saktan ka. Pero hindi ka makakalabas dito hanggat hindi ka umaamin. Bakit mo sinabi sa kanila ang lahat ng yun, ha? Sino ba sila? At anong klase ka ba, ha? Tao ka lang naman. Nararamdaman ko yun. Eh, paano nagulat ka sa kanila? Hindi naman sa ganon. Ano kasi? Ano? Maupo ka't magpaliwanag. Pwede ka namang huminahon kasi. Alisin mo muna yung kuko at mapupulang mata mo. Sige na. Magpapaliwanag na ako sa'yo. Sige, simulan mo na. Hindi ko alam kung ano sila eh. Basta alam ko, aswang lang sila. At nakakatakot. Talaga? Totoo ba yung sinasabi mo, ha? Oo naman. Hindi naman ako magsisinungaling sa'yo, no? Makinig ka muna, Brian. Sinasabi ko lang naman yung katotohanan eh. Alam kong aswang sila. Pwede ka sumunod sa kanila eh. Pwede rin namang hindi. Yung hindi ko lang maintindihan. Paano? Bakit hindi ka na lang nagsumbok kay Lola Linda? Bakit hindi mo sinabing may umaaligid kung hindi ka nila kasamahan, ha? Hindi ako espiya ng aswang dito, no? Nung minsan, umuwi ako sa bahay. Nandun sila. Hawak nila ang buhay ng pamilya ko eh. Wala akong nagawa nang sabihan nila akong ipaalam sa kanila ang mga nasasagap ko. Di espiya ka nga. Pagkatapos nun, nasa poder nila yung mga magulang ko eh. Kaya kailangan ko sumunod. Papakawalan daw nila sina nanay at tatay kapag nakuha nila ang tamang impormasyon. ano naman yun? Hindi ko nga rin alam eh. Wala akong karapatang magtanong sa kanila. Kaya ang ginagawa ko, sinasabi ko yung mga plano mo sa kanila. Kung ilan ang bisita ngayong araw at kung ano ang laman ng buong tanggapan. Ano? Bakit ko sila malaman yun? Sasalakayin ba nila ang lugar natin? Hindi ko nga rin alam. Nag-iingat lang ako para sa kapakanan ng mga magulang ko eh. Kung mapapahamak ko sila, baka patayin ako ng ate ko. Yan naman namang siya ang nagtatrabaho sa ibang bansa. Para sa gamutan ni nanay eh. Nakuusap mo na ba sila? Alam mo ba kung nakainom na sila ng gamot? Oo. Minsan sa isang linggo umuwi ako. Nakikita ko silang nasa maayos na kalagayan. Sabi ng aswang, napapainom daw nila si nanay ng gamot sa tamang oras eh. Nakukuha rin nila yung mga padala ng kapatid ko. Kung sa bahay nyo lang pala sila namamalagi, di mas mabilis natin sila masusugod. Parang hindi eh. Mahilig kasi maglinis si nanay. Kahit anong nararamdaman niya, basta may kalat, maglilinis siya. Nung nakita ko yung basong hindi nahugasan, iisa ang ibig sabihin nun. Nandoon lang sila kapag umuwi ako. Alam nila kung kailan tayo walang trabaho dito. Grabe, matalino nga talaga sila. Hindi ko akalain ganyan sila kumilos eh. Ano pang balak nilang biktimahin ha?
Malamang si Lola Linda. Kaya lahat ng pinaggagawa niya, pinapaalam ko sa kanila. Naku, halika na nga. Puntahan natin si Lola Linda. Ipaalam natin ang ginawa nila. Oy, hindi pwede! Malakas ang pantinig ng mga yun. Siguradong alam nilang sinabi ko na sa'yo eh. Kung ipapaalam kay Lola Linda, baka may gawin sila. Ano ka ba? Wala naman sila sa paligid eh. Nararamdaman ko kapag malapit sila. Kahit na! Hindi pwedeng malaman nila ang katotohanan, lalo na si Daday. Sandali nga lang naman. Bakit ka ba sumisigaw ha? Gusto mo bang malaman nila? Ikaw nga to kanina pa tumataas ang boses eh. Pinipilit mo akong gawin ng isang bagay na ikakapahamak ng pamilya ko. Hindi ba kauri mo sila ha? Siguradong alam ba kung anong pinaggagawa nila? Uy, teka. Ba't napunta sa akin ang usapan ha? Sa tingin mo ba kasalanan ko to? Kasalanan ko bang mahina yung loob mo at pumayag ka sa kanila? Ano? Ako pa talaga ngayon na mahina ang loob ha? Ang kapal na mukha mo! Pwede ba? Huwag mo akong pakialaman. Huwag kang makisawsa sa problema namin. Siraulo ka ba? Hindi lang naman to problema mo eh. Hindi mo ba nakita ha? Gumagawa sila ng paraan. Pumapatay na sila ng tauhan dito. Ibig sabihin nun, lahat tayo nasa panganib na. Alam mo anong problema sa lugar na to? Problema ng mga aswang din. Ang problema ni Lola Linda, problema niya. At ang problema ko lang yon. Ako ang liligtas sa mga magulang ko at susundin ko. Isang malakas na suntok ang pinatama ko sa mukha ni Jepoy. Hindi ko inakalang ganun kabaluktot ang naging desisyon niya. Alam kong nahihirapan siya sa pinagdaraanan at nag-aalala sa kaligtasan ng mga magulang niya. Pero hindi maitatama ng isa pang maling katuwiran ang maling nagawa na. Mas naniniwala akong kailangan namin itong pagplanuhan ng maayos at iligtas ang pamilya niya mula sa mga aswang na yon. Magdamag kaming hindi nag-usap. Hindi siya pumalag sa suntok. Nahiga lang siya habang tumutulo ang luha. Kinabukasan, agad akong pumunta kay Lola Linda. Kahit hindi niya ako bigyan ng permiso, may buhay kaming kailangang iligtas. Kaya sinabi ko ang lahat. Maging si Daday ay nagulat. Hindi nila inakalang may nasaktan na dahil sa pagtutulungan ng aswang at ni Jepoy. Alam kong naguguluhan kayo pero ganito ang buhay ng isang albularyo. Lahat ng aswang ay nais talaga akong saktan. Gusto nila ako mapapagsak dahil marami akong naililigtas na biktima na hindi na nila makuha ulit. Ibig sabihin, marami na po kayo nailigtas kaya galit sila? Ganon na nga. Lahat ng tao rito gusto nilang idamay para lang mahuli ako. Kung ganun, ano pong gagawin natin? Gagamitin natin si Jepoy. Kailangan nating malaman ang lungga nila. Ililigtas muna natin ang pamilya niya bago natin sila harapin. Bakit niyo po ako pinatawag? Nandito ka na pala. Halika. Bilis, pumasok ka na rito. Ano po bang... Ryan, sinabi mo ba kay Lola ang lahat? Kailangan nating sabihin eh. Hindi pwedeng ipagpawalang bahala ang nangyayari. Buhay ng mga magulang. Yun na nga eh! Buhay ng magulang ko yun! Sana, hinayaan mo ako magdesisyon! Hindi yung pinapangunahan mo ako! Sandali nga! Bakit kayo nag-aaway? Dapat pinag-uusapan natin ito. Ikaw, Jepoy, huwag kang umasta na parang wala kang kasalanan. Pasensya na po, Lola. Kung humihingi ka na paumanhin, dapat alam mo ang pagkakamali. Huwag mong isisisi sa iba ang pagkukulang mo. Pasensya na po talaga. Hindi ko sinasadya. Naipit lang po ako sa sitwasyon eh. Kung ganon, gawin natin ang tama. Iligtas natin ang mga magulang mo. Kahit medyo mahina ang tuhod ko, kaya ko silang labanan gamit ang mga orasyon na alam ko. Paano po kung mapahamak talaga yung mga magulang ko dahil sa plano po ninyo? Hindi natin ipahahalata ang plano. Patuloy ka pa rin magmamatsyag sa amin at mag-uulat sa kanila. Ano po? Humina na ba ang pandinig mo? Pero bakit po? Hanggat alam nilang kakampi ka nila, hindi nila sasaktan ang mga magulang mo. Sa ganon, magkakaroon tayo ng pagkakataong manmanan sila. Ikaw naman, Brian,
Kapag ginamit mo ang pampawala ng amoy mo bilang aswang, hindi ka nila maaamoy, tama? Opo. Mabuti. Makikipagkita si Jepoy sa kanila at susundan mo sila. Kapag nalaman na natin ang yungga, kailangan may isang maging biktima nila para malaman natin kung saan nila itinatago ang mga bihag. Pero sino pong magiging biktima? Ako na lang po. Uy, pero daday, baka mapahamak ka eh. Pwede naman tayong kumuha ng iba. Kapag ganon, madami ang makakaalam. Baka hindi lahat makapagkakatiwalaan. Mas mabuting ako na lang. Tama. Kailangan mo lang iligtas si Daday kapag dinala na siya sa pinagtataguan nila. Sumang-ayon kaming lahat sa plano. Tutulong si Lola gamit ang mga orasyon. Hindi pa rin kami nag-uusap ni Jepoy nang bumalik kami sa kubo. Buong maghapon, abala kami sa trabaho. Pagsapit ng gabi, hindi kami nagpahalata. Ginawa lang namin ang nakasanayan. Nang mapansin kong umalis na si Jepoy, yun na ang hudyat para sundan ko siya. Kitang-kita kong aswang nakausap niya. Umalis din kaagad, kaya sinundan ko. Nakita ko si Daday na naglalakad sa gitna ng bukirin. Mula sa malayo, natanaw ko kung paano niya pinuntahan ang halimaw. Nagsisigaw pa siya, parang sisiw na dinagit. Habang sinusundan ko sila ay may kung sinong sumipa sa akin. Nawalan ako ng malay at nagising ako sa isang kwarto. Teka, nasaan ako? Ano ginagawa ko dito? Ano to? Ba't ako nakatali? Uy! Sino kayo nasa labas? Pakawalan niyo ako! Gising ka na pala, Brian. Nani Sonia? Ano nangyayari? Buhay ka pa? Nagulat ka ba? Akala mo ganon ka na kagaling, ha? Akala mo ba napatay mo kami ng tatay mo? Ginawa ko po yun dahil... Alam namin ng tatay mo na gusto mo ang kalayaan. Akala namin gusto mo lang mabuhay ayon sa gusto mo. Pero bakit gumagawa ka ng kalokohan, ha? Sa isang magaling na albularyo ka na nga nagtatrabaho, balak mo pang mag-asawa ng albularya? Anong kalokohan yan? Hindi ako nagulat na alam niyo po ang tungkol sa akin. Alam kong binabantayan ninyo ako gamit ang kaibigan ko. Pinapalabas niyo lang na si Lola Linda. Tama ba? Parang gano'n na nga. Anak ka namin at kami ang dahilan kung bakit ka nabubuhay. Halos patayin mo na kami, tapos ganito ang gagawin mo. Gusto mo ba talagang patayin ko silang lahat para tigilan mo tong kalokohan na to? Ikaw ang pinakamalakas sa kurukuto. Kung hindi mo tatanggapin ang pamilya natin, huwag mo naman kaming ilubog sa putik. Hindi ko kasi gusto maging aswang! Pero wala ka na ba gagawa? Ipinanganak ka ng 2 aswang, bunga ng pagmamahalan namin. Bihira lang magmahalan ng mga aswang, kaya binigyan kami ng anak na may pambihirang lakas. Kung bunga ako ng pagmamahalan, hindi sana! Hindi kayo gumawa ng masama! Hindi masama ang ginagawa namin. Kinukuha lang namin ang dugo nila pero hindi inuubos. Pero pumatay kayo eh! Hindi lang isa! Pero buong pamilya! Aksidente lang yun. At yung lalaking namatay nung nakaraan, nakita niya si Jepoy. Siyempre, kailangan ko siyang protektahan. Protektahan? Kinuha niyo ang pamilya niya at tinakot. Paano protektahan? Siraulo ka na ba? Sa tingin mo ba'y kaya naming manakot? Sadyang ugali lang ni Jepoy ang traidorin ka. Anong sabi mo? Matagal na naming kilala si Jepoy. Lumapit siya sa amin nung nagkasakit ang mga magulang niya. Hindi kayang gamutin ng mga albularyo. Kaya ginawa namin silang aswang. Kapalit nun ay maging malapit siya sa'yo. Teka, sinungaling! Alam ko nagsisinungaling ka! Bata ka palang iniisip mo ng masama kami. Sa tuwing may nasusugatan, kami agad ang iniisip mo. Hindi mo kailanman hiningi ang paliwanag namin. Nung sinaksak mo kami, tinanggap na lang namin. Iniintindi namin ang dahilan mo. Naiintindihan mo ba yon? Hindi. Niloloko niyo lang talaga ako! Anak, masyado ka kasing nakinig sa taga-alaga mo.
Nalaman na lang namin, sinisiraan na niya kami. Lahat ng sinabi niya nung bata ka, hindi totoo. Kaya kami wala sa tabi mo, abala kaming hulihin ng mga aswang na sumisira sa katahimikan. Nagulat kami na yung pinagkatiwalaan namin, gumanti sa amin. Sinasabi niyong kayo ang biktima at ako ang masamang anak, ganun ba yun? Nabuhay ka ng matuwid, naiintindihan namin ang landas mo. Pero bakit nagkagusto ka pa sa albularya? Aminado kami. Kulang ang paggabay namin sa'yo. Hindi ka masamang anak. Kami ang nagkulang bilang magulang. Hindi totoo yan! Pati na ang mga magulang ko! Pinatay ko sila! May dahilan ka. Naiintindihan namin ang tatay mo. Gusto mo mabuhay ng malayo sa kauri mo. Pakawalan niyo kasi ako! Malakas ka, anak. Kung gugustuhin mo, kaya mong sirain yung tali, pero wag. Maya-maya lang ay nandito na ang tatay mo. Siguradong kasama niya ang mga magulang niya. Ano? Hindi ka pa rin naniniwalang totoo ang sinasabi ko? Ba't naman ako maniniwala sa'yo, ha? Pinapaikot mo lang ako, eh! Mas paniniwalaan ko ang mga alaala ko! Siguradong hindi nagsisinungaling ang batang ako! Siguro nga. Tama ka. Hindi kita mapapaniwala sa salita. Nasa si Daday? Nasa siya? Nasa kabilang kwarto. Siguro gising na rin. Nagwawala. Paano yun nalaman ang plano namin, ha? Dahil sa nanay ni Jepoy, sinabi na niya ang pwedeng mangyari nung gabing nalaman mo. Siya bang nag-abala sa akin? Oo. Silang mag-asawa ang kumuha sa inyo ni Daday. Ibig sabihin, aswang na sila? Oo. Matindi ang sakit nila. Unti-unting kinakain ang sistema. Hindi mapatay ng gamot o halamang gamot. Kaya pinili nilang maging aswang. Parang mamatay ang bakterya na yon. Ano? Kung mabuti kayong aswang, hindi nyo hayaang may mahawa. Hindi nyo hayaang may taong magiging aswang. Hindi ba sinabi ko, tumutulong kami? Lahat ng gustong mabuhay, binibigyan namin ng pagkakataon. Kaya sana'y paniwalaan mo ko. Daday, mabilis kong naalis ang tali. Pinigilan pa ako ni Nanay Sonia at Tatay Andoy pero hindi ako nagpapigil. At paglabas ko, nakita ko si Daday. Masama ang tingin sa mga magulang ni Jepoy. Nagmamadali namang inilalayo ni Jepoy ang kanyang mga magulang. Daday, ayos ka lang ba? Sila ang pumatay sa mga magulang ko! Ano? Hindi ba sila? Hindi nga kami. Bakit ba pinipilit mo yan? Hindi sila! Yung mga aswang na hawak ni Jepoy! Sila ang kumain sa mga magulang ko! Totoo ba yun? Kaya ba ang pumatay sa mga magulang ni Daday? Hoy, Jepoy! Ano ba ang ginagawa ng mga magulang mo? Hindi nila sinadya yun! Bagong aswang na sila kasi noon eh! Hindi nila mapigilan ang sarili nila! Ano? Teka, ibig sabihin, ginawa nga ng mga magulang mo yun? Walang iyak! Hindi namin kasalanan yun! Ay, akala ko lahat ng aswang kayang kontrolin ang sarili nila eh! Paano namin malalaman? Hindi sinabi ng mga magulang mo bago sila gawin ganon! Ano? Sinabi namin sa nanay at tatay mo mga komplikasyon pero desidido sila. Pinilit pa nga namin na wag muna kayo umalis. Matigas lang talaga ang ulo ninyo. Kaya kung may nagawa kayong kasalanan, harapin ninyo. Harapin? Ano gagawin nyo? Ipapakulong niyo ba ako? Hindi kayo pwedeng makulong. Hindi pwedeng malantad sa publiko ang pagkatao namin. Dahil kung mangyari yon, matutuntun kami ng mga tao o ibang albularyo. Gusto nilang patayin kami para mas lumakas sila. Nagtatahilan na naman kayo eh! Hindi ka naman si Lola Linda! Pantay-pantay ang tingin niyo sa lahat! Papatayin ko kayo! Tumatakbo si Daday papunta sa mag-asawa pero sinalubong siya ni Jepoy bago pa man siya makalapit. Sumirit ang tagiliran ni Jepoy nang saksakin siya ni Daday. Nagulat kaming lahat, maliban sa ina ni Jepoy. Mabilis niyang sinakal si Daday. Lumapit ako para pigilan siya pero malakas siya. Sumisigaw siya habang umiiyak sa sakit si Daday. Pinilit kong pigilan yon pero hindi siya nagpatinag. Kaya sinipa ako sa palayo.
Galit na galit ang ama ni Jepoy at sinugod ako. Nagpalitan kami ng suntok at sipa. Tumatalsik kaming pareho. Mga parehong aswang. Sobrang lakas niya. Siguro dahil hindi ako kumakain ng sariwang karne, kaya nangihina ang kakayahan ko. Bumagsak ako at nabagsakan ng sanga ang braso ko. Umiinda ako sa sakit at pilit na bumabangon ng kumilos sa mga magulang ko. Kita ko rin iniligtas nila si Daday mula sa pag-atake ng ina ni Jepoy. Mabilis ding napatumba ni Tatay Andoy ang aatake sa akin. Sumirit ang dugo nila at bumagsak sa lupa. Lumapit sila sa akin at inalalayan akong tumayo. Ayos ka lang ba? Salamat po sa ginawa niyo. Teka, nasa si Daday? Si Jepoy, maayos mo siya? Nawalan ng mali itong babae. Dadaling ko muna sa bahay. Huwag niyo po siyang hawakan ng ganyan. Magbago muna kayo ng anyo. Huwag ko na lang bubuhat sa kanya. Ay, naku, pasensya ka na. Bakit ayaw mo makita niyang nasaan yung aswang ang tatay mo? Alam mo bang mas madali siyang makarating sa tinitirhan natin? May masamang nakaraan si Daday sa mga hasong eh. Kahit dapat ay niya na yung pumatay sa mga magulang niya. Hindi pa sapat yun para mawala ang tooba niya. Ayos na ako. Ako na magbubuhat sa kanya. Ay, naku, hindi na po. Kaya ko tumakbo ng mabilis kahit anyong tao. Siguro yun ang magandang dulot ng pagiging anak ng dalawang malakas sa aswang. Sige, ikaw na, Andoy. Ikaw ang bumuhat sa batang lalaki. Malalim ang tama niya pero kailangang mabuhay siya. Hindi naman siya aswang. Naku, pasensya na. Si Daday ang una kong inalala. Nakalimutan ko ang matalik kong kaibigan. Oy, Jepoy! Ayos ka lang ba? Gising! Huwag ka matulog ha! Sandali lang! Mas kailangan ng batang lalaki magamot ka agad. Dali mo sa kay Linda. Siya ang pinakamagaling na albularyo. Sigurado magagamot niya to. At isa pa, ang sandatang ginamit ng dalaga galing sa kanya. Tama ang tatay mo. Sige na, iligtas mong matalik mong kaibigan. Pupunta ka roon kapag nagising na ang babae ha. Sisiguraduhin kung maayos siya. Unahin mo yan. Magtiwala ka sa amin, anak. Hindi namin kayang saktan ang isang albularya. Dinig kong pagdaing ni Jepoy, kaya iniabot ko si Daday kay tatay. Hindi pa ako kampante sa kanila pero kailangan ko iligtas ang kaibigan ko. Iisa lang ang buhay niya. May nagawa man siyang mali, alam kong darating ang araw na pagsisisihan niya yon. Nagulat si Lola Linda nang makita kami. Agad niyang ginapmot si Jepoy. Nang matapos ay naging maayos din siya. Nagpaliwanag ako sa kanya. Nagulat din siya nang malamang sina Sonia at Andoy, ang mga magulang ko. Ang dalawang malalakas na manunugis noong panahon. Siya raw ang dahilan kung bakit naging abala sila at nawala ng oras sa pagpapalaki sa akin. Halos hindi na kayanin ng utak kong lahat ng nalaman ko. Makalipas ang 1 linggo, patapos na ang pahinga na ibinigay sa amin ni Lola Linda. Sigurado ka bang babalik ka ron? Hindi ka ba natatakot na baka ipagkalat ni Jepoy ang nalalaman niya? Wala naman po tayong ginawang masama eh. Namatay ang mga magulang niya dahil binalak nilang patayin ako at si Daday. Basta iniligtas niyo lang po kami. Isa pa po, pinagbayaran lang nila ang kasalanan nila sa pamilya ko. Nako, pasensya na po sa pagsabat ha. Maraming salamat po pala sa pagpapatuloy sa akin hanggang sa paggaling ko. Parang naging pabigat po ako sa inyo eh. Ano ka ba? Nanay, sinabi niyo po ba yun sa kanya? Nako, hindi sinabi ni Aling Sonia eh. Naisip ko lang kasi nahihiya ako eh. Huwag mo nang isipin yun, Daday. Maging magaling kang albularya. Pasayahin mong sarili mo. Sa ganung paraan, makakabayad ka na rin sa utang na loob mo sa amin. Sapat na yon. Maraming salamat po sa inyong pamilya. Mauwi na po ako ah. Teka lang sandali. Ako na maghatid sa'yo. Alam ni Lola Linda na sinundo kita sa kamag-anak mo eh. Baka kung unang isipin ng iba kapag nalaman nilang dito ka tumuloy habang nagpapagaling. Tumango si Daday. Nagpaalam ako ng maayos kay Nanay Sonia. Si Tatay Andoy, abala sa likod ng bahay. Nagsisibak ng mga kahoy
kahit alam niya na paalis kami. Sabi ni nanay, nalulungkot daw ang ama ko at ayaw niya ipakita sa amin. Kaya saglit lang ako nagpaalam sa kanya bago pa tumulo ang luha niya. Bumalik sa dati ang buhay namin sa tanggapan. Paulit-ulit na pagtulong sa mga tao. Kami naman ni Jepoy, hindi pa rin nag-uusap. Si Daday ang naging matalik kong kaibigan. Teka, sigurado ka ba sa desisyon mo? Bakit parang biglaan ata? Mag-isa ako nabuhay ng mahabang panahon eh. Nakatatak sa utak ko na masasama ang mga magulang ko. Yun pala, mali pala ako. Kaya nung nagkausap kami at nagkapatawaran, ginusto ko sanang bumawi. Yun nga lang, ayokong iwan naman yung nakasanayan ko. May intindihan ka naman ni Lola Linda eh. Kung pipiliin mong makasama sila. Hindi ko nga agad naisip yun eh. Akala ko wala akong utang na loob kapag pinili ko yung sarili ko. Ayos na yun. Ang mahalaga, pinayagan ka niya. Pero hindi ko alam kung saan yung mga magulang ko. Alam kong kahit anong mangyari, hindi sila maghihiwalay. Ganun nila kamahal ang isa't isa. Ganun naman siguro ang totoong pag-ibig eh. Kahit anong hirap, kahit hindi maintindihan ng mundo, pipiliin pa rin nila ang isa't isa. Hindi ko nga ito nakita noon eh. Ang laki ng pagkakamali ko sa kanila. Sige na. Hanapin mo na sila. Bumawi ka sa pagkukulang mo. May pagkakataon ka pa. Maraming salamat, Daday ah. Ngayong magaling ka ng albularya at nakuha mo ng hustisya para sa mga magulang mo. Siguro naman, magiging masaya ka na, no? Siguro nga. Nga pala, si Jepoy. Alam niya bang aalis ka? Oo. Nag-usap kami na maayos. Ikaw na ang bahala sa kanya, ah. Nang umalis si Brian, natapos ang kwento ng buhay niya. Wala na akong nabalitaan tungkol sa kanya makalipas ang mahabang panahon. Nalaman ko rin gusto pala talaga ako ni Brian. Pero hindi na niya tinuloy ang nararamdaman niya dahil kay Jepoy. Hindi rin nagtagal at nahulog ang loob namin ni Jepoy sa isa't isa. Nagkaroon kami ng anak pagkalipas na maraming taon. Nang dalawa na ang anak namin ay saka muling dumalaw si Brian. Minsan, tinanong ko siya kung ayos lang kung ikwento ang istorya namin sa iba. At pumayag naman siya. At sa tuwing nakikinig ako sa channel ninyo, palagi ko siyang naaalala. Siya ang unang pag-ibig ko at hindi na yon magbabago. Ako nga po pala si Daday. Maraming salamat po.